Amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po ba ay masaya at na-bless sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos? Amen! Amen. Sapagkat yan po yung nais ng Panginoon na hinahanap niya sa kanyang lahat ng mga anak na sumasamba sa kanya. Ano po? So dapat natin talagang bigyan ng matinding pag-focus ng worship po, pagpupuri, pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Amen? At dahil ito po yung purpose din ng season, ano po, yung pag-celebrate ng ating season ngayon. Yung iba po kasi ay bali nakapokus sila sa paghanda, mga preparasyon, at yung iba ayaw umatin dahil wala silang pang regalo o ano. Pero ang purpose po ng ating yung season na ngayon ng ating pong Kapaskuhan na kung saan ay sa karamihan ay sineselebrate lang tuwing December, but sabi nga ng ating presider kanina, everyday po sa ating mga Kristiyano ay Pasko dahil ang espiritu po ng Christmas ay yung pag-ibig at pagbibigayan. Amen? So kaya yan po, dapat nating ituon muli ang ating focus doon po sa Panginoong Hesus na kung saan siya yung reason of this season. Amen. Ano mga ganun? Naka-open ba siya? Wala yatong na, no? Ayun, nagbuksan na. Buksan ang kortina. Amen. Christ was born, ano po? So He is the reason for this season. Si Jesus Christ. Ayan. Wala, pindot mo na lang po. Saan ba yung nito? So, yun. Madali na. Yun, tawala rin may live. Tawala rin live. Hindi live. Live. Meron. Amen. So, Christ was born. So, yung pag-asa rin po ng ating salvation, ano po? The hope of God's saving power. Ayan. So, may tatlong hari po, ano? Siya, praise God. Si Jesus is the reason for this season. Amen. So, at yung po ating nilalakbay, yun nga, na marami tayong mga bagay na hinahanap. Kagaya ng tatlong hari na talagang naglakbay sila, ano po, yung journey nila, ay yung purpose nila talagang hanapin si Jesus. Amen? So, find the purpose of your journey. So baka mamaya nagkakamali tayo ng purpose. Iba yung ating hinahanap, hindi si Jesus. Amen? So kaya ito ay reminder. At pag nakita po natin si Jesus, ayun po, tingin di ba yung tatlong hari talaga na yun ay nung nakita ay talagang sinamba. Nagpatira pa doon sa harapan ng bata, bagamat bata pa siya, di ba? So kaya yun, at nagpasalamat, bilang pasasalamat, may dala rin silang mga regalo. Amen? At nandun yung gold, frankincense, at saka yung myrrh. Amen? So yan. So kaya yun po, dapat talagang ano yun po natin, kayo po ay ating inaanyayahan at talagang unawain po natin kung ano talaga yung ating nilalakaran o nilalakbay. So dahil yan nga po, naunawaan natin at malalaman ang purpose ng ating paglalakbay bilang mga Kristiyano ay yun nga po, dapat talagang si Jesus, ano po. Pero ano nga ba yung ating pinagkakaabalahan natin sa panahon ngayon? So yan. How you can go across and find the purpose of your journey. So baka mamaya namamali tayo ng punta, ng landas. Hindi si Jesus yung ating purpose po ng ating journey. So you will never stop looking for it. You can find the purpose of your journey if you will never stop looking for it. Mamaya
na dahil sa kabalahan mo sa mga bagay-bagay ay nakakaligtaan mo na po. Pero sabi diyan, wag daw po natin na wag tayong huminto sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Ano po? Never stop. Minsan tayo po ay nanglalamig, nanghihina. Yun po yung nagiging kasangkapan o gawa ng kaaway para tayo po ay hindi magpatuloy. Kaya sabi diyan, never stop. Ito nga po, di ba, yung ating binasa kanina, sabi diyan, saying, where is that is born king, the Jews, of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. So yun po, di ba, yung purpose ng mga tao na yun, yung tatlong tao na yun na naghanap, naglakbay mula sa malayong lugar, ay para sambahin ang Panginoong Hesus. Kaya ano po ba yung purpose natin? Bakit po tayo ay naririto ngayon? Ano ba yung purpose natin? So kailangan, kung mali po yung ating purpose, ay tama po natin yan. So never stop seeking for Jesus. So nagtatanong sila nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. So yun po yung tinatanong ng tatlong tao na yun na naghahanap. Nasaan ba yung maging si Herodes po, nagtanong siya. Kaya tinawag niya yung ano na yun, yung kanyang mga expert, mga manghuhula, yung expert dos kautusan, nasaan nga ba? So nagtanong po siya, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. So ayan, nandiyan pala sa sabsaban. Yung sabsaban niya, medyo ano na, class na. Wala na yung mga dayami. So, amen, sabi diyan, and no, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Kasi itong Juda po, maliit, pinakamaliit ito eh. Pero sabi doon, sa prophecy na yun, na hindi ka magiging huli, hindi ka magiging pinakahamak dahil sa iyo manggagaling yung magiging hari, ano po, ipapanganak na hari. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. So, di ba? So, ibig sabihin, kahit na maliit yung ano na yan, na Bethlehem, yung ano ng Juda na yan, ay hindi pa rin siya yung pinakahuli dahil so sa kanya magmumula po yung magiging leader o pinuno ng bayang Israel. Amen? So, yun po. At kung tayo po ay hindi hinto sa paghanap, minsan dahil parang nadidistract tayo, nadidiscourage na parang nawala ng pag-asa. Pero sabi, never lost hope. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kagaya yung tatlong hari na yun, minsan huminto yung nawala yung tala. Pero hindi sila nawala ng pag-asa. Ano po? Sila ay patuloy pa rin. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghanap. Nagpatuloy po sila sa paghanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. So yun po, talagang meron silang guidance para malaman kung saan po na naroroon ang batang isinilang na hari ng Israel. Sa panahon po ba natin ngayon, paano po natin siya makikita? Meron pa rin bang bituin? Hello? Paano po natin makita ang ating Panginoong Yesus? So, kaya dapat yun po yung journey natin, kung hindi pa natin alam kung paano hanapin ang Panginoong Yesus. So, yun. Dapat talaga unawaan natin ang gusto. O kung tayo man po ay alam na natin, pero hindi tayo nagpapatuloy dahil nawawalan tayo ng pag-asa. Ang sabi ko dito, never lose hope. Di po ba?
yun nga, pag naghahanap kayo ng girlfriend nyo na wala, talagang hinahanap nyo sa Facebook, sa Messenger, nasaan na kaya yung boyfriend ko, yung girlfriend ko na ito? So talagang hanap kayo, hindi kayo nagsasayang ng panahon. Kung kinakailangan, mamasahe kayo, papuntang Bata o para tingnan siya, nandun ba siya? Hello? Pero ito pong tatlong hari na ito ay talagang galing sa malayong lugar. Pero yung purpose nila, hanapin lang ang Panginoon. Kaya kung hindi pa po natin nakikita ng gusto, o narinig lang natin at nandun po yung ating, hindi pa natin talaga pinopokus yung ating puso sa Panginoong Hesus, ay dapat ito na po yung time. Huwag po tayong mawalang pag-asa, basta ang kailangan lang po niya ay yung ating puso na nandang laging maglingkod, mag-commit sa ating Panginoon. Never lose hope. Kaya ngayon po sabi doon, nang marinig na pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy sa paghahanap. Ang between na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng pinaroroonan ng bata. Di po ba? So yun, tumigil kaya, ayan. So never lose hope. Sabi diyan, nawala nga yung nawala yung tala, baka mamaya nawala na yung ating focus, nawala na yung ating interest, kasi yun yung tala natin eh. Kunyari, si Victoria parang tala, no? Like a star. So if you want to find Victoria, so you must ride going to there in exit 4. And you'll find Victoria. So, sorry, I didn't speak English. So, I hope the Holy Spirit will explain to you what I'm saying. Because I forget. I remember just now that we have one Ghana sister. So, yan po. So, never lose hope. Anyway, there is the headings and the title is English. So, you can understand. Sorry, Lord. Amen. So, pagkarinig nila sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy at nagpatuloy sa paglalakbay sa paghahanap. So, yun po, di ba? So, they continue to find Jesus, the one born in Dangers. Mangers. So yun. Amen? So, at nagbalik muli yung tala. So, di ba? So, may illustrate natin kung ano yung tala sa buhay natin, nating guide. Pwedeng Bible. Ano po, pwedeng, yung Holy Spirit ngayon, yung nung tinanggap natin si Jesus, ito yung ating guide. May sasabi natin na we can say that the Holy Spirit that we receive is our star. Amen? So, if we always follow the star or the Holy Spirit, then you will not be misled. You will not be lost. Amen? So that's why we need our new generation today, our star is the Holy Spirit. Right? Amen. So kaya lagi po tayong maghingi ng guidance sa Holy Spirit dahil ito po yung ating tala sa panahon natin ngayon. So ayan, tinan mo yung tala. That is the star. So in our generation today, in this day, the Holy Spirit is the one who guides us. Ayan. So never stop until they worship the Lord. Yan po yung pangatlo, no? Una, sabi doon ay huwag tayong never stop seeking. Ano po? And never lose hope. Pangalawa. Pangatlo, I never stop until they worship the Lord. So, praise God dahil narito kayo. Never stop. Kahit na malamig, kahit na may mga plano kayo pupunta doon sa mga kaibigan sa Bata,
you never stop coming in here in the church of UICHGM. Kaya praise God, tayo po ay nagpuri na. Glory to God. Dahil yan po yung purpose ng Panginoong Isus para tayo magbigay ng papuri, ng parangal. This is the purpose, that's why we are here. Even many obstacle that we hindering our coming in the church. Right? But you are here still. You are coming also. So that's why I praise God that you are here. Amen? So, and we worship the Lord. So, seeing where is the is born King of the Jews. So, inulit lang po natin yung ating binasa kanina. No? Yan na rin po yun. So, never stop until they worship the Lord. So, and when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worship him. So yun po, no? Kung kinakailangan po kanina, kung naramdaman na natin talaga yung saganang presensya ng Lord, pwede tayong magpatira pa, ano po? Pwede tayong, yun po yung pagtaas ng ating kamay, isang tanda po ng pagbibigay natin ng papuri, paparangal sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya wag po tayong nakatayo lang nakaganon, parang sabi nga nila parang tuod, ano? So, kaya yun po, dapat talagang magpupuri tayo. Never stop until we worship the Lord. Kagaya po kanina, nagpuri tayo, napakasarap na magpuri, lalo na po kung nandun kasama natin ang Panginoong Diyos at ang kanyang presensya ay pinapadama niya sa atin habang tayo po ay nagpupuri. While we are worshiping God, He is favored us by His Holy Spirit that we feel the anointing, we feel the great presence of our Almighty God. Amen? So, that's why we give thanks to our Almighty God for His kindness, for His love to us. So, and when they had opened their treasures, so yan po, binuksan na nila yung kanilang mga gift, ano po. They opened their treasures, they presented to Him gifts like gold and frankincense and myrrh. Mali yata yung spelling ng myrrh, no? WR. So, yun po. Bali, ang binibigyan po ng din dito ay yung pong pagbibigay natin mga bagay na ating tinatangkilik. Kung ano man yung meron po tayo, ay pwede po nating ihandog, ialay sa ating Panginoong Isus. Kung meron tayong lugar at libre tayo, mayroon tayong time, pwede nating ibigay yon para mag-Bible study sa ating mga kwarto. Di po ba? Mas mahigit pa po yan sa frankincense or sa myrrh na pabango, mas mabango pa yun doon. So, kaya, ayun po, dapat kung ano man po ang meron tayo, hindi naman tayo pinipilit ng Panginoong Diyos na wala tayo nun, pero ibibigay natin. Hindi, kung ano ang meron tayo, kung meron tayong talent na magandang boses, ibigay po natin sa Panginoon. Amen? So, bukod dun sa sinamba natin siya, bilang tanda ng pagsamba, sign that we are worshiping God, that we are respect or giving everything to God, is when we have a gift or talent and we give it to God. We use for the glory of God. Amen? So yun po yung nais ng Panginoong Diyos na kailangan na ialay po natin yung anuman ang mga gift na meron po tayo. Kahit yung simpleng oras na meron ka, ay talagang matyaga ka na nakikinig sa mga Bible study o ngayon sa preaching, yun po ay isang masasabi natin na inialay mo sa Panginoon yung oras mo. Amen? So, yan po. Hindi lang po tayo sasamba, bagkos kung ano man ang meron tayo, ay ibigay natin sa Panginoon. Ialay po natin, pwedeng yung sahod natin, 10%, di ba? Pwedeng may sasakyan tayo, pwede naman palang magamit siya sa pagsundo, paghatid. So praise God dahil ayun, talagang pinapagamit. Alam mo, si Brad Jan dyan,
Nandun yung kanyang higit, may binibigay niya kay Lord yung boses niya, yung time niya, pati yung transport niya, praise God, ano? So nawa, marami pong dyan na katulad noon, ano, para marami po tayong transport, marami tayong isang leader. So amen? So yun po yung nais ng Panginoon, hindi lang tayo sasamba sa Niya, kundi to appreciate Him, ay kung ano man ang meron tayo o gift na binigay sa atin, ay paggamit po natin sa Lord. Ayan. So never stop until they worship. Yun po yung ginawa ng tatlong hari. Naparito kami upang sambahin ang hari ng mga Hudyo. So, nandito kami ngayon upang sambahin ang hari ng mga hari. So, yun po yung ating pinupuri kanina, sinasamba ay hari po ng mga hari. Amen? Praise God. So, ayan. Ang una po yung ating never stop seeking for Jesus. Never stop seeking for the truth. Never stop seeking for the lost soul. Diba? Magagamit po tayo ng Lord. Never stop. Pero yung main sinasabi po dyan, never stop. Huwag po tayong huminto sa paglapit sa ating Panginoon. Sa pagpapagamit. Sa pagkukumit. Never stop. At pangalawa, never lose hope. Minsan dumarating po yung mga malalaking problema. Diba? So huwag po tayong mawala ng pag-asa. Nandiyan po si Jesus. At ang Holy Spirit ay gagawin. So never stop until they worship and worship the Lord. So yun po, praise God. Amen. So praise God, tayo po ay magsitayo. Nakita po natin na nais po ng Panginoong Diyos na hindi lang tayo basta mag-celebrate ng Christmas dahil ang pinaka-importante po doon ay ang Panginoong Hesus. He is the reason for this season, si Jesus po. Kaya lagi po tayo mag-focus sa Panginoong Hesus. Pumapangalawa na lang po yung mga bagay-bagay niya, yung mga blessing, yung mga gift, mga food, at anumang mga kinakapagkabalahan natin ay pumapangalawa lang po. Ang number one po nating fokusan ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya sige po, tayo po ay magpasalamat, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan dahil minsan na naman po, Panginoon, kami ay pinalalahanan mo po, Lord, na ikaw nga po, Diyos, yung purpose ng aming pong pagsiselebrate ng Kapaskuhan sa araw na ito. Yes, O Lord God, dahil ikaw po yung dahilan, kaya kami po ay nangaligtas dahil po sa iyong pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Kaya kami po ay na-redeem. Kaya ito po yung labis at lubos namin pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na napakabuti po ninyo sa amin. Kaya maraming po salamat. Kaya kami po ay nagsiselebrate sa araw na ito na dahil po dito kami po ay na-redeem. Kami po ay nangaligtas dahil sa iyong banal na dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Maraming po salamat, Ama, at nawa, Panginoon, ay patuloy na kami ay mag-focus sa inyo, hindi sa anumang mga bagay na iba pang mga bagay na aming pinagkakabalahan, pagkos ang number one naming pupusan ay ikaw po, Diyos, na nagbigay sa amin ng kaligtasan. Kaya maraming po salamat, pagpalain mo po ang bawat isa, ang mga anak mo at mga lingkod mo, Lord. At we know and we believe, Lord, na nakuha po nila yung bahagi nila sa mensahe mo po sa umagang ito. Maraming po salamat, Lord God. Ito po yung aming nagkaisang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.